Ito ba ay isang biro, isang field trip sa Pilipinas, anong ipapakita sa amin ng isang bansang wala ni isang Nobel Prize sa aham? Ang ngahanyong estudyanteng Aleman na inaasahang makakapasok sa Ivy League University ay tuluyang nawasak sa loob lamang ng 30 minuto sa Ninoy Aquino International Airport. Hindi ka paniwala na ganito pala ang nga Pilipino. Walang sinuman ang nakaisip na sa lupain ang Timog Silangang Asya na dati naming minamaliit, ang Pilipinas ay dito pala matatakbuhan nga pinakamahuhusay mula sa Alemanya ang pagbabago ng kanilang buhay. Ngayon ko lang naintindihan kung gaano ako kayabang, ano ang nakdulot ng ganitong kalaking pagbabago sa mga nangungunang hanyo ang Alemanya. Ang 7 araw na kwentong ito na puno ang pagkamangha ay magsisimula na. Kumusta sa lahat? Ako si Maximilian Hohenzollern, isang third year high school student sa Helmholtz Gymnasium sa Heidelberg, Alemanya. Narinig niyo na ba ang pangalan ng aming paralan? Malamang hindi. Pero kung sasabihin ko ito, baka makilala ninyo. Ito ang nangungunang high school sa Alemanya na may 85% acceptance rate sa AMGA Ivy League University. Ako ay may maagang acceptance na mula sa MIT. Ang mga kaibigan ko naman ay inaasahang makakapasok sa Harvard, Yale at Stanford. Kami ang kinabukasan ng Alemanya, ang nga taong mamumuno sa mundo. Ngunit noong Marso 2024, nakatanggap kami ng masamang balita. Sa lahat ng estudyante, ikinalulungkot naming ipaalam na kanselado na ang nakatakdang biyahe sa Silicon Valley. Ang nga salita eng aming punong guro ay nagdulot eng kaguluhan sa buong auditorium. Dahil sa problema sa budget, sa Pilipinas na lang tayo pupunta. Sa Pilipinas po? Tanong ni Katarina na may di makapaniwalang expression. Si Katarina ay nagbabalak mag-apply sa Harvard Medical School at nakapag-publish na ng research paper sa journal na Nature o sa Pilipinas. Mananatili tayo sa Maynila sa loob ng 1 linggo. Sandali lang po, itinaas ni Lucas ang kanyang kamay. Mula sa Silicon Valley, naging Pilipinas, sa halip na bisitahin ang Google at Apple. Ano po ang titingnan natin doon? Nag-isip din ako, bukod sa turismo, ano pa bang mayroon sa Pilipinas? Adobo at sinigang, sabi ni Elena habang tumatawa ng mapanlibak. Dadalhin ba nila tayo doon para maranasan ang maalinsangang panahon? Bumuntong hininga ang punong guro. Lahat kayo, marami ring matututunan sa Pilipinas. Matututunan na ano po? Tanong ko. Papasok kami sa mga world-class na universidad. Ano ang matutunan namin sa Pilipinas? Nang gabing iyon sa dormitoryo, nagkaroon ang kaguluhan. Nakakabaliw, sabi ni Katarina na iritado. Abala ako sa paghahanda para sa interview ko sa Stanford Medical School, tapos kailangan kong mag-aksaya ng 1 linggo sa Pilipinas. Oo nga, mas mabuti pang gamitin ang oras para mahanda sa Urban Design Competition, reklamo rin ni Lucas. Si Elena naman ay tumawag sa kanyang nga magulang. Pa, ipapadala kami nga eskwelahan sa Pilipinas sa halip na sa Silicon Valley. Makatarungan ba ito? Ngunit hindi nakbago ang desisyon ng paaralan. 1 araw bago ang pag-alis, napilitan kaming mag-impake. 1 linggo lang naman, lilipas din agad, buntong hininga ni Katarina. Tama, isipin na lang natin na nagbabakasyon tayo, kibit balikat ni Lucas. Sa eroplano, sinubukan kong mag-research tungkol sa Pilipinas. Ang GDP ay nasa ika 30 plus na pwesto sa mundo. Per capita income ay nasa ilang libong dolyar. Hindi masama para sa isang developing country, pero malayo pa rin kung ikukumpara sa Alemanya o Amerika.
Tingnan niyo to, inilabas ni Elena ang kanyang telepono. Ang Pilipinong estudyante ay sobrang mag-aral, pero karamihan ay nakatuon sa pagsasaulo. Ang pagiging malikhain ay zero. Oo nga, tawa ni Katarina. Sa kabilang nga, sobrang pag-aaral, wala man lang silang Nobel Prize. Sumang-ayon din ako, tama. Dapat matuto silang mag-aral ng may kahusayan tulad natin. Anong silbi ang pag-aaral ng husto kung hindi naman epektibo? Matapos ang 11 oras na biyahe, nakarating kami sa Ninoy Aquino International Airport Naya. 1 linggo lang ang pagtitiis, sabi ko sa mga kaibigan ko. Noong nga oras na iyon, hindi pa namin alam na ang linggong ito ay magiging pinakahindi malilimutang karanasan sa aming buhay. Pagdating sa Naya, nagsabi si Katarina na pupunta siya sa banyo habang nahihintay kami sa immigration. Tiningnan namin ang paligid ng airport. Sa totoo lang, hindi masama ang unang impresyon. Malinis at mas malaki kaysa sa inasahan ko, pag-amin ni Lucas. Halos kasing level ang Munich Airport, medyo nagulat din si Elena. Pero lumipas ang 15 minuto, hindi pa rin bumabalik si Katarina. Anong nangyari? Nag-aalalang nag-text ako sa kanya. Bigla, tumakbo si Katarina palapit sa amin na namumutla. Naku, masama to, nawawala ang wallet ko. Ano? Nagulat kaming lahat. Parang naiwan ko sa banyo. Sa loob ang kanyang Hermes wallet ay may 200 euros na cash at lahat ang kanyang credit cards. Ang wallet ni Katarina ay isang regalo sa kanyang kaarawan na nakakahalaga ang 1,000 euros. Billy, ano pa nata? Habang tatakbo na sana kami pabalik sa banyo, isang ale na naka-uniforme ang janitor ang humahangos na lumapit sa amin. Excuse me, sa inyo ba ito? Sa kami ang ale ay ang Hermes wallet ni Katarina. Oh my God, wallet ko. Halos mayak sa tuwa si Katarina. Binuksan niya ang wallet na nanginginig ang nga kamay at nanlaki ang nga mata. Kumpleto lahat, ang cash, ang nga card, walang nawala ni isa. Ngumiti ang ale at sinabing, mabuti naman. Sa susunod, mag-ingat ka ha at akma na siyang aalis nang hindi humihingi ng anumang pabuya. Sandali po, sinubukan ni Katarina na kumuha ang 100 euros mula sa kanyang wallet pero mabilis na iwinagaywe ang ale ang kanyang kamay para tumanggi. Naku, wag na. Okay lang yun. Natulala kaming lahat. Paanong nangyari yun? Kung sa Berlin to. Siguradong wala na yun, hindi makapaniwala si Lucas. Nagulat din si Elena. Ako naman ay hindi makapagsalita. Sa Alemanya, hindi mo maisip ang ganitong eksena. Isang wallet na nakakahalaga ng 1,000 euros na may lamang cash ay naibalik ng buo. Habang nagpoproseso kami sa immigration, pinag-usapan pa rin namin ito. Ganito ba lahat ang Pilipino? Hindi pa rin makapaniwala si Katarina. Ang mas nakakamangha pa ay ang proseso sa immigration. Ang automated system ay napakabilis at episyente. Wow, mas mabilis pa kaysa sa Alemanya, puri ni Lucas. Pagkatapos naming makuha ang aming mga bagahe, isang Pilipinong tour guide na ang naghihintay sa amin. Magandang araw, mga estudyante mula sa Helmholtz Gymnasium. Welcome sa Pilipinas. Ang nakakamangha, ang guide na si Juan ay matatas magsalitang Aleman. Ang galing niyo pong mag-Aleman, sabi ni Elena na humanga. Nag-aral ako sa Alemanya ng 5 taon at nagturo din ako ng Filipino sa Frankfurt University, sagot niya. Habang papunta kami sa hotel, tumingin ako sa labas ang bintana. Ang expressway ay maayos ang pagkagawa at ang road sign ay may malinaw na salin sa Ingles. Ang Naya ay palaging niraranggo bilang isa sa mga pinakamahusay na airport sa mundo, paliwanag ni Juan. At ang dyan, public order nga
Pilipinas ay napakaganda sa mga malalaking lungsod. Ang nga pangyayaring tulad ing pagkakabalik ing nawawalang gamit ay normal lang dito. Talaga po? Tanong ni Katarina. Kumusta po ang crime rate? Ang crime rate ay nasa bandang 2.6 kada 100,000 na tao na maaring mas mataas kaysa sa Alemanya. Pero ang kaligtasan sa pang-araw-araw na buhay para sa mga turista ay napakataas. Nakatinginan kami. Mas mataas kaysa sa Alemanya pero ligtas at ang nga babae ay maaring maglakbay ng mag-isa sa gabi sa mga business at tourist district. Ang public transport ay gumagana hanggang hating gabi at may mga 24-hour convenience store sa lahat ng dako. Talaga po, kayang maglakbay ang babaeng mag-isa sa gabi? Nagtatakang tanong ni Elena. Opo, ang anak kong babae na umuwi ng 10 PM mula sa kanyang tutorial ay sumasakay ng merete mag-isa. Hindi ako nag-aalala. Noon, bumulong sa akin si Lucas. Uy, mukhang hindi to tulad ng inaakala natin. Naramdaman ko rin iyon. Sa kapila ang pagmamaliit namin sa Pilipinas, mukhang hindi ito tulad ang aming inaasahan. Pagdating sa hotel, matapos ilagay ang aming nga gamit, pinag-usapan pa rin namin ang nangyari sa airport. Baka swerte lang yun, sabi ko. Pero umiling si Katarina. Hindi. Nakita niyo ba ang tingin ng ale kanina? Para sa kanya, iyon talaga ang tamang gawin. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Ganito bang bansa ang Pilipinas? Ang normal para sa akin ay tila nagsisimula ng makaroon ng lamat. Unang gabi, hindi kami makatulog dahil sa jet lag. 1:00 na umaga pero gising pa rin kami. Nagugutom ako, reklamo ni Lucas. Ako rin, may makakainan pa kaya. Nagsimulang mahanap si Elena sa kanyang telepono. Bigla, nagsalita si Katarina na may pagkamangha. Ang daming 24-hour convenience store dito. 1:00 ang umaga, hindi ako makapaniwala. Sinubukan naming tingnan. Totoo nga. Sa area ng Bonifacio Global City BGC, may dosa-dosa ng convenience store na bukas pa. Nagsimula kaming magtaka. Sa Alemanya, halos walang bukas na tindahan sa gabi. Puntahan natin? Alok ko. Ligtas ba? Delikado ba? Nak-alala si Elena. Nak-text kami kay Juan at agad siyang sumagot. Hindi po delikado. Mag-enjoy kayo. Lumabas kami ng hotel na may pag-aalinlangan. Pagdating namin sa Pikiche, napanganga kami. Ang nga kalsada ay maliwanag pa rin at ang nga tao ay payapang naglalakad. Totoo ba to? Bulalas ni Lucas. Ang mas nakakamangha, maraming babae ang naglalakad mag-isa. Naka-earphone, tumitingin sa cellphone, walang bahid ing pag-aalala. Yung babaeng yun, naglalakad mag-isa, hindi makapaniwala si Katarina. Kung sa Berlin to, hindi mo maisip yan, umiling si Elena. Pumasok kami sa isang convenience store na nakakagulat sa laki. 2:00 ang umaga, halos puno ang nga upuan at karamihan ay nagbabasa. Nagbabasa. Puno nga libro at notebook ang nga mesa. Mula sa mga high school student hanggang sa mga college student, mayroon ding nga office worker. Nagbabasa sila ang 2:00 ang umaga, nanlaki ang nga mata ni Lucas. Nakahanap kami ng bakanteng upuan at nagtanong sa staff habang umu-order ng kape. Ganito po ba karami ang tao dito palagi? Mas marami pa po pag exam season. 24 hours po kami, sige po. Tumingin sa paligid si Katarina. Sobrang ligtas ing pakiramdam at ang daming babae. Noon, isang Pilipinang college student sa katabing mesa ang kumausap sa amin. Ngadayuhan po kayo? Saan po kayo galing? Sa Alemanya po, sagot ni Elena. Wow, Alemanya. Gusto ko ring makapunta dun,
Pero narinig ko, delikado raw dun sa gabi, totoo ba? Nakatinginan kami. Iniisip nga Pilipino na delikado ang Alemanya. Kailangan mag-ingat sa gabi, pag-amin ko. Sobrang ligtas ang Pilipinas. Araw-araw akong nagbabasa dito ng ganitong oras. 30 minutong lakad pawi, hindi ako natatakot. Mag-isa ka lang, nagulat si Katarina. Naman. Lahat naman dito ginagawa yan. Matapos siyang bumalik sa pagbabasa, uminom kami ang kape na tulala. Hindi ordinaryo ang bansang ito, seryosong sabi ni Lucas. Pabalik sa hotel, marami pa kaming nakita. Sa tapat, may isa pang convenience store kung saan may kumakain ang instant noodles. May street food cart na nagbibenta ang fishball. Ang Mirate ay tumatakbo pa hanggang hating gabi. Toto pala ang 24 core hour city puri ni Elena. Bigla, uminto si Katarina. Tingnan niyo. Sa tapat, may 2 pulis na nagpapatrolya. Nagpapatrolya sa gabi, sabi ko. Pero itinuro ni Katarina ang isang dalaga na dumaan sa harap ang pulis na walang pakialam. Sa Alemanya, kahit makakita ka ang pulis sa gabi, hindi ka pa rin komportable. Pero dito, parang tinitingnan talaga sila bilang mga tagapagtanggol and mamamayan. Pagbalik sa hotel, naktipon kami sa lobby. Puro nakakagulat na bagay ang naranasan natin ngayon, sabi ko mula sa wallet sa airport. Tumango si Katarina. Ang babaeng naglalakad mag-isa sa gabi, kahanga-hanga. Akala natin galing tayo sa isang maunlad na bansa, pero sa ilang bagay, mukhang mas maunlad sila dito, seryosong sabi ni Lucas. Kailangan kong sumang-ayon. Nang gabing iyon, halos alas 3 na ako nakatulog. Naisip ko, ang Pilipinas ay hindi lang isang bansa, nga beach at simbahan. Ang kaligtasan na ito, marahil ito ang tunay na sukatan ng kaunlaran ng isang bansa. Anong sorpresa pa kaya ang nahihintay sa amin bukas? Ikalawang araw, nagpasya kaming bisitahin ang Universidad ng Pilipinas, Diliman. Hindi naman siguro to may kukumpara sa Harvard o MIT, may kumpiyansang sabi ni Lucas. Siyempre, tingnan mo, ang World University Rankings. Ang universidad na papasukan natin ay nasa top 10 lahat, sang-ayon ni Elena. Ngunit pagtapak namin sa Lupeng Diliman, iba ang aming naramdaman. Ang campus ay maganda, may malalaking puno, at ang luma at modernong gusali ay makakasamang bumabagay sa isa't isa. Wow! Mas maganda kaysa sa inaasahan ko, pag-amin ni Katarina. Dinala kami ni Juan sa College of Engineering, sa Artificial Intelligence Research Laboratory. Magandang araw, ako si Javier, isang third-year computer engineering student. Ang estudyanteng sumalubong sa amin ay perpekto ang English, parang native speaker. Ipapakita ko sa inyo ang aming laboratorio. Kung may tanong kayo, magtanong lang kayo. Pagpasok sa lab, nagulat na naman kami. Kumpleto at moderno ang mga kagamitan. Maraming proyekto ang sabay-sabay na isinasagawa. Ano ito? Tanong ni Lucas sa harap ang isang malaking server. Isang large language model na develop namin. Isang AI na espesyalista sa wikang Filipino. Sa ngayon, malapit na ito sa level ang Google o OpenAI. Ginagawa to nga college student. Gulat kong tanong. Opo, ang team namin na may 12 miyembro ay puro college students. Ang profesor ay nagbibigay lang ng gabay. Noon, nagtanong si Katarina, pwede po bang makita ang laboratorio, ang College of Medicine? Siyempre, kaibigan ko ang isang med student. Tatawagan ko siya. Makalipas ang 30 minuto, nasa laboratorio na kaming College of Medicine. Ang naglibot sa amin ay si Isabel, isang second-year med student.
Ito ang aming stem cell research lab. Nakita niyo ba ang article na publish namin sa Nature Journal last year? Nanlaki ang nga mata ni Katarina. Gawa yun nga. Naite ko pa ang article na yun. Talaga? Anong research ang ginagawa mo ngayon? Nagsimulang mag-usap ang dalawa sa paraang napaka-akademiko. Ang muka ni Katarina ay unti-unting nagiging seryoso. Ang antas eng kaalaman, nga Pilipinong estudyante ay hindi matatawaran. Sabay na tayong mag-lunch para makapag-usap pa tayo, alok ni Isabel sa student canteen. Papunta sa canteen, dumaan kami sa University Library. Bukas ito 24:7 at nakita namin ang mga estudyante na nag-usap at nag-aral kahit saan. Sa kantin, maraming Pilipinong estudyante ang sumama sa aming mesa. May mga taga College of Business, Political Science, Science at iba pa. Narinig namin galing kayo sa Alemanya. Gusto niyong mag-debate, alok ni Paulo, isang political science student. Sige ba? Anong topic? May kumpiyansang sagot ni Elena. Ang kinabukasan ng European Union at ang potensyal ng kooperasyon sa rehiyon ng ASEAN. Nang magsimula ang debate, nagsimula kaming mataranta. Ang lohika at kaalaman ng Pilipinong estudyante ay hindi biro. Ang OI nagsimula sa economic integration, pero sa ASEAN, mas malaki ang pagkakaiba-iba ang kultura, kaya kailangan ang ibang paraan, paliwanag ni Paulo sa matatas na Ingles. Pero ang integrasyon ng Europa, na sentro ang Alemanya, sa huli ay hindi rin nalutas ang problema ng hindi pagkakapantay-pantay sa pagitan ng kanluran at silangan. Diba? Matalas na punto ni Angela, isang business student. Sinubukan ni Elena na sumagot, ngunit matibay ang lohika ng kabilang panig at nagbigay pa sila ng konkretong datos at halimbawa. Makalipas ang isang oras, natapos ang debate. Natalo kami nang walang kalaban-laban. Ang saya. Ang gagaling talaga nga estudyanteng Aleman, ngiti ni Paulo, pero lalo lang kaming napahiya. Pabalik sa laboratorio, tinanong ako ni Marco, isang science student. Narinig ko, summit ka mag-aral. Gusto ko rin sanang mag-apply for PhD doon next year. Pwede ka bang magbigay-ing payo? Oo naman, pero bakit hindi ka nalang magpa-ede dito sa Pilipinas? Tanong ko. Gusto kong tapusin muna ang masters ko dito. Magagaling din ang profesor dito, lalo na sa quantum physics. May ilang larangan ang Pilipinas na mas nauna kaysa sa iba. Nagulat na naman. Quantum computing, mas nauna ang Pilipinas. Bago umalis sa universidad, iniabot ni Isabel ang kanyang business card kay Katarina. Kung may research collaboration, kontakin mo lang ako. Kung sa Harvard ka mag-aral, baka pwede tayong gumawa ang joint research. Tinanggap ni Katarina ang card na may komplikadong ekspresyon. Pag-akyat sa bus, tahimik ang lahat. Lahat ay tulala. Talo tayo, sabi ni Elena na walang lakas. Parang mas magaling pa ang Ingles nila sa atin, pag-amin ni Lucas. At ang antas ni research, hindi rin pahuhuli, dagdag ni Katarina. Tumingin ako sa labas ng bintana. Iniisip kong gaano kami kayabang. Akala namin, ang pagpasok sa ifilik ang sukdulan na. Alam niyo, ang nga taong ito ay magiging nga kakumpetensya natin, bulong ko. Kakumpetensya? Parang naunahan na nga nila tayo, tuyong tawa ni Lucas. Nang gabing iyon sa hotel, seryoso kaming nag-usap. Akala natin tayo na ang pinakamagaling, sabi ni Elena. Ang Pilipinong estudyante ay mas masipag, mas mapakumbaba, at mas nagtutulungan kaysa sa atin, pagsusuri ni Katarina, at perpekto ang Ingles nila.
Akala natin may pagmamalaki na ang pag-aaral sa isang universidad na Ingles ang gamit, pero para sa kanila basic lang yun. Buntong hininga ni Lucas. Ang salita ni Javier kanina ay paulit-ulit sa aking isipan. Kahit mahigpit ang kompetisyon sa Pilipinas, ito ang nagpapalago sa amin ng sama-sama, kaya niyo yan. Ang kulturang nagbibigay lakas sa isa't isa kahit sa gitna ng kompetisyon, ito marahil ang lakas ng Pilipinas. Ikatlong araw, bumisita kami sa headquarters ng isang nangungunang kumpanya ng teknolohiya sa isang technological park sa Clark, Pampanga. Pabrika lang yan ng mga electronic parts, diba? Sabi ni Tobias. Ang kanyang ama ay isang mataas na ehekutibo sa Siemens kaya't may kaunting pagmamalaki siya sa industriya ng Alemanya. Ngunit pagpasok sa industrial park, biglang nagbago ang kanyang pananaw. Kumpanya Bato o Ciudad, bulalas ni Lucas, parang isang maliit na lungsod. May dosa-dosa ng gusali ang pananaliksik at kumpleto ang pasilidad para sa mga empleyado. Ang naglibot sa amin ay si Doa Reyes, ang pinuno ang mananaliksik doon na nagtapos sa MIT. Magandang araw, tulad ninyo, nag-aral din ako sa ibang bansa, pero bumalik ako sa Pilipinas. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung bakit. Una, binisita namin ang Semiconductor Research Institute. Sa kasalukuyan, kami ang nangunguna sa paggawa ang chip para sa mga kuryenteng sasakyan at nagde-develop kami ang biomorphic chip na maaring itanim sa katawan ang tao. Biomorphic chip, possible ba yun? Gulat kong tanong. Nasa experimental production stage na. Target naming ilabas ito sa merkado sa loob ng 2 taon. Nagtanong si Tobias, gumagawa rin kayo ang semiconductors para sa mga sasakyan? Siyempre, ang Mercedes-Benz, BMW, Audi ay mga kliyente namin. Lalo na sa mga chip para sa autonomous driving systems, kami ang pangunahing manufacturer. Namutla si Tobias. Ngayon niya lang nalaman na ang kumpanya ng sasakyan sa sarili niyang bansa ay umaasa sa teknolohiya mula sa Pilipinas. Sunod, ang iChip Research Institute. Dito lalong naging interesado si Katarina. Dito namin develop ang susunod na henerasyon ng accelerator chips. Tingnan niyo ang chip na ito. Isang chip na kasing laki ng kuko. Gamit ang chip na ito, kayang patakbuhin ang medical eye models sa smartphone para sa paunang pagsusuri ng sakit. Ang power efficiency nito ay 10 beses na mas mahusay kaysa sa kasalukuyang modelo. Impossible, bulalas ni Katarina. Ang teknolohiyang ito ay na-develop na at ilalabas sa susunod na taon. Nakareserve na ang Apple at Google. Sa Quantum Computer Research Institute, isa pang sorpresa ang nahihintay sa amin. Ito ang quantum chip na dinevelop nga isang team nga Pilipinong inhinyero. Ito ang may pinakamataas na stability sa buong mundo. Gusto niyong makita ang isang demonstration? Isang researcher ang nagpatakbo ang isang komplikadong quantum algorithm. Lumabas agad ang resulta. Mas mabilis pa ito sa iba, hindi makapaniwala si Lucas. Ang Pilipinas ay isa sa mga nangguguna sa mundo sa pananaliksik in quantum computing. Ang tanghalian ay kasama ang nga empleyado ng kumpanya. Karamihan ay mga batang inhinyero. Bakit hindi kayo magtrabaho sa ibang bansa? Mas mataas ang sahod sa Silicon Valley. Diba? Tanong ko sa isang inhinyero. Ngumiti siya at sumagot, mas masaya dito. Direkta naming nalilikha ang pinaka-advanced na teknolohiya sa mundo at ang Pilipinas ay magiging sentro ng teknolohiya sa ASEAN. Walang dahilan para umalis. Sa hapon, binisita namin ang Innovation Display Center.
nga flexible display chips, brain-computer interface chips, semiconductors para sa paggamit sa kalawakan. Prototype lang to, diba? Hindi makapaniwala si Lucas. Oh, lahat ay ilalabas sa merkado sa loob ng 2,3 taon. Huli, ang Biochip Research Institute. Gumagawa rin kayo ang biotech dito? Kulat ni Tobias. Nagde-develop kami ang DNA computing chip na kayang mag-diagnose at magpagaling ang sakit ng direkta sa loob ang katawan ng tao. Nang matapos ang pagbisita, sinabi ni Duarez, maaring hindi malaki ang Pilipinas pero pinapaandar namin ang mundo gamit ang teknolohiya. Kayo rin dapat magkaroon ng malalaking pangarap. Sa bus pabalik, tahimik na naman. Paano ko sasabihin to kay Papa? Hawak ni Tobias ang kanyang ulo. Ang industriya, ang Alemanya ay hindi mabubuhay kung wala ang teknolohiya mula rito. Akala ko, ang medisina na ang pinaka-advance na larangan, tulala rin si Katarina. Ang nga bagay na ide-develop pa lang natin sa susunod na 10 taon, nagawa na nila ngayon, buot ni Lucas. Naramdaman kong gumuho ang aking pagmamalaki bilang isang Aleman. Ang Alemanya, ang bansa ng teknolohiya, ay naging isang alaala na lang sa harap ng Pilipinas. Pero ang mas nakakamangha, ang nga taong iyon ay talagang nag-enjoy sa hinaharap, sabi ni Elena. Oh, ang nga mata nga mga Pilipinong inhinyero ay puno ng buhay, hindi ito alienation, kundi tunay na passion sa trabaho. Pagbalik sa hotel, hindi pa rin nawawala ang aming pagkabigla. Para saan pat mag-aral tayo sa ifilik, tawa ko sa sarili. Nga, baka mas mabuti pang mag-aral sa Pilipinas, sabi ni Katarina. Nang gabing iyon, isinulat ko sa aking diary. Ngayon, nakita ko ang hinaharap. At ang hinaharap na iyon ay nasa Pilipinas. Ika-4 na araw, bumisita kami sa Philippine Science High School Pisay. Gaano na baka galing ang high school student, sinubukan ni Lucas na ibalik ang kanyang kumpiyansa. Pero pagpasok sa paralan, gumuho na naman ito. 7:30 ng umaga, puno na nin estudyante ang paralan. May maririnig na iba't ibang wika mula sa pasilyo. Yung estudyanteng yun kanina nagsasalita ng Hapon. Diba? Gulat ni Elena. Sinalubong kami ang punong guro. Welcome ang aming mga estudyante. Ay sabik na makilala ang mga estudyante mula sa isang sikat na paralan sa Alemanya. Ang unang klase na pinasok namin ay isang English debate class. Ang paksa, ang coexistence ng matao at ay. Isang estudyante ang tumayo at nagpresenta sa Ingles habang ako'y nagnunot sa Aleman. Ang pag-unlat ang ay hindi maiwasan, ngunit ang pagkamalikain at emosyon na natatangi sa tao ay hindi mapapalitan. Perpekto ang aksen, pero ang mas nakakamangha ay ang kanyang lohikal na pagkakaayos na nasa antas ng isang graduate student. Ilang taon na ang estudyanteng yan, bulong ni Katarina. 17 taong kulang po. Sagot nguram katabi namin. Nang magsimula ang debate, lalo kaming humanga. Ang mga estudyante ay gumagamit ng Ingles, Filipino at isang pangatlong wika sa pagdedebat. Sa break time, isang estudyante ang lumapit. Kumusta? Ako si Miguel, grade 11, matatas siyang magsalitang Aleman. Ilang wika ang alam mo? Tanong ko. Filipino, Ingles, Hapon, Insik at Aleman na pinag-aaralan ko. 5 wika. Napanganga kaming lahat. Average lang po yan dito. Kailangan at least 3,4 na wika ang alam. Sumunod, ang klase sa matematika. Pangkolehiyo na tong matematika, diba? Gulat kong tingin sa pisara. Advanced calculus. Kailangan tapos na yan nga grade 11.
paliwanag ng guro. Isang estudyante ang pumunta sa Pisara para sagutin ang isang problema. Kahit ako, na may maagang acceptance summit at magaling sa matematika, ay namangha sa bilis niyang mag-solve. Sa tanghalian sa canteen, lalo kaming nagulat, kumakain ang nga estudyante habang nagmemoriseng vocabulary, naka-earphones na nakikinig sa lecture. Sa lunch break, nag-aaral pa rin. Tanong ni Elena, mahalaga po ang oras, ngiti nga isang estudyante. Kung isang salita ang madadagdag sayo sa isang araw, 365 na salita yun sa isang taon. Sa hapon, pinanod namin ang nga club activities. Ang science club ay gumagawa ang nga eksperimento na pangkolehiyo. Ang Model United Nations Club ay ginagaya ang isang tunay na General Assembly. Last year, 4 na graduate namin ang nakapunta sa Harvard, 3 sa Yale, 5 sa Stanford. May pagmamalaking sabi ang estudyanteng naglilibot sa amin. Nga estudyanteng may kaparehong layunin sa amin, ngunit ibang-iba ang antas ng paghahanda. Pagkatapos ang klas, lalong naging abala ang paaralan. Puno ang library, nga estudyanteng nagbabasa. Umuwi kami, nga 10 PM, tapos magbabasa pa hanggang 1 AM, paliwanag ni Miguel. Hindi makapaniwala si Katarina, hindi ba kayo napapagod? Masaya kaya. Ang matuto nga bagong bagay ay napakasaya. Nun, isang babaeng estudyante ang lumapit. Ikaw si Katarina, di ba? Nabasa ko ang article mo sa Nature Journal. Paano mo nalaman? Ang galing ng stem cell research mo. Gusto ko ring kumuha ang medisina. Pwede bang magtanong? Isang high school student na nakakintindi ang article sa Nature Journal. Bago kami umalis, sinabi sa amin ni Miguel, siguro iniisip niyo na puro aral lang ang ginagawa ang nga Pilipinong estudyante. Pero nag-aaral kami para bumuong isang mas magandang mundo. Kaya niyo rin yan. Sa bus, hindi kami makapagsalita. Noong kaedad natin sila, anong ginagawa natin? Bulong ni Lucas. Naglalaro, nagpaparty, nahihiyang sabi ni Tobias. Yung nga batang yun, salop ang 5 taon. Hindi na natapos ni Elena ang sasabihin. Ay, magiging tunay nating nga kakompetensya pagtatapos ko. Seryosong sabi ni Katarina, akala natin nga henyo tayo. Pero dito, daan-daang ganitong bata ang meron. Nang gabing iyon, unang beses akong nakaramdam ng takot. Naniniwala kami na ang edukasyon ng Alemanya ang pinakamahusay. Pero kung ikukumpara sa passion nga Pilipino, mukha itong kulang. Paano kami makikipagkompetensya sa kanila? Isang mas mahalagang tanong ang lumitaw. Para saan ba kami nag-aaral? 5 araw, bumisita kami sa Intramuros at sa simbahan ng San Agustin. Mamasyal naman tayo, pagod na sabi ni Tobias. Pero ang simbahan ng San Agustin ay nakpamangha sa amin sa ganda at detalye ang sining nito. Daan-daang taon na ang nakalipas mula nang itayo ito, hindi makapaniwala si Elena. Ipinaliwanag ni Juan na binibigyang halaga ang Pilipinas ang pag-ingat sa cultural heritage. Ito ang puso ng bansa. Bakit naingatan ito ng ganito kahusay? Tanong ko. Dahil ipinagmamalaki nga mga Pilipino ang kanilang kasaysayan at ang kanilang gabayani. Ang pambansang museo ay lalo pa kaming pinahanga. Napakaraming pambansang yaman ang nakatago dito. Ang nga kayamanang ito ay nagpapakita ng karangyaan ng nakaraan, sabi ni Katarina. Isang curator ang nagpaliwanag sa amin, ang Pilipinas ay isang lugar na nag-ingat ang sarili nitong kultura habang bukas sa modernisasyon. Ang balanseng ito ang lakas ang Pilipinas. Sa gabi, pumunta kami sa isang night market sa Binondo. Daan-daang tindahan ang nakahilera,
ang amoy ngeibat ibang pakain ay umaalingasaw. Ano to? Turo ni Lucas sa isang kakaibang itsurang pakain. Durian, mabaho pero masarap. Gusto niyong subukan. Sinubukan naming lahat, pero si Katarina lang ang nagtagumpay. Mas masarap kaysa sa inaasahan ko, pinalakpakan ang lahat ang kanyang katapangan. Habang naglalakad sa night market, naramdaman namin ang sigla ang nga Pilipino. Lampas 10 PM na, pero maraming pamilya pa rin ang namamasyal. Ang mga tindero-tindera ay masayang bumabati sa mga customer. Iba sa mga palengke sa Alemanya, pag amin nito bias. Dito, parang laging pista ang buhay, puri ni Elena. Noon, isang may-ari ng tindahan ang kumausap sa amin. Galing Alemanya, gusto ko ang German beer, nilibre niya kami ng buko juice. Pag nasa Pilipinas, dapat inumin to. Ang paghahalo ang tradition at modernidad, ito ang istilong Pilipino. Pabalik sa hotel, pinag-isipan namin ang aming nga nakita. Isang bansang nagpapahalaga sa nakaraan habang sumusulong sa hinaharap, sabi ni Katarina. Ito ang pagkakakilanlan ng Pilipinas, sumang-ayon ako. Ika-6 na araw, bumisita kami sa isang startup incubator sa isang digital park. Karamihan naman ang startup. Nalulugi, diba? May pagdududang sabi ni Tobias. Ang kulturang Alemanya ay nagpapahalaga sa katatagan. Pero pagpasok sa gusali, ibang-iba ang atmosfera. Punong enerhiya. Ako si MS Santos, ang manager ng accelerator dito. Isang 28 taong gulang na manager. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang dalawang unicorn companies. Unicorn? Kulat ni Katarina. May unicorn ang Pilipinas, sa ngayon may 4,5 na at patuloy na nadadagkan. Ang una ay isang healthcare platform. Hello, ako si Enzo, ang CEO, 27 years old. Ay tinatak niya ang kumpanya nung 4th year college siya. Ngayon, may 250 empleyado na sila at may valuation na $1. 2 bilyon. Ipinakita niya ang isang ay na kayang mag-diagnose ang 20 uri ang sakit mula sa isang X-ray film lang na may 80% accuracy. 70% ang ospital sa Pilipinas ay gumagamit na nito. Sa susunod na taon, papasukin namin ang European market. Ang pangalawa ay isang green tech company. Ako si Sofia, 29 years old. Nag-develop sila ng isang enzyme na kayang tumunaw ng plastik. Ang ordinaryong plastik ay natutunaw sa loob ng 3 araw. Nagtapos siya sa College of Science sa AP at umalis sa kanyang PhD program para magnegosyo. Mas mahalaga ang paglutas sa mga tunay na problema kaysa sa pagsusulat ng disertasyon. Ang tanghalian ay kasama ang nga empleyado ng startup. Bakit hindi kayo magtrabaho sa malalaking kumpanya? Bakit startup? Tanong ko, mas masaya dito. Nababago namin ang mundo, ngiti ang isang empleyado. Paano kung malugi kayo? Tanong ni Tobias. Ang pagkabigo ay isang karanasan. Sa Pilipinas, iginagalang ang nga negosyanteng nabigo dahil kaya nilang sumubok muli. Pag-alis sa center, tulala kami. Sa Alemanya, hindi mo maisip to pag-amin ni Tobias. Ang kabataang Pilipino ay gustong baguhin ang mundo, puri ni Lucas. Nang gabing iyon, seryoso kaming nag-usap. Ano ba ang hinahanap natin? Tanong ko. Ang kabataan ng Pilipinas ay tinutupad ang kanilang mga pangarap, habang tayo ay sumusunod lang sa landas na itinakda ng iba. Baka, maingat na sabi ni Tobias, tayo ang tunay na talunan. Nang gabing iyon, nagdesisyon ako. Ang diploma mula sa MIT ay hindi ang layunin. Kailangan kong isipin kung para saan ko ito gagamitin.
Hindi ako tinuruan eng teknolohiya eng Pilipinas, kundi eng saloobin ang tapang na humamon. Ikapitong araw sa umaga, bumisita kami sa isang simbahan malapit sa baybayin. Pasyal na naman, mukhang pagod na si Lucas. Pero ang ganda ng arkitektura nito ay nagpamangha sa amin. Paanong nangyari to? Pulalas ni Elena. Ipinaliwanag ni Juan na sa gitna ang pag-unlad, pinoprotektahan din ang Pilipinas ang cultural heritage. Ang nakaraan at hinaharap ay magkasamang nabubuhay. Sa may baywak, nakita namin ang simpleng buhay ng matao sa tabi ng ilog, nakakontrasa, mga nagtataasang gusali. Ang pag-iwan sa nakaraan ay hindi pag-unlad. Ang pagsulong sa hinaharap na may pundasyon sa nakaraan, iyon ang tunay na pag-unlad. Sa hapon, bumisita kami sa sentro para sa malikhaing disenyo na nasa isang lumang post office building, isang lugar na ginawang cultural space. Dating post office to, gulat ni Lucas. Puno ito eng magagandang gallery at design shops. Iniingatan ang kasaysayan habang lumilikha eng bagong halaga, paliwanag eng kurator. Nakilala namin ang isang designer. Ang kanyang ngagawa ay kahanga-hanga. Pinagsama niya ang tradisyonal na disenyo ng telang Pinoy sa modernong fashion. Sikat din ito sa Paris. Ang tradisyonal na disenyo ay naging modernong fashion. Sabi niya, ipinapakilala namin ang pagkakakilanlan ang Pilipinas sa mundo. Nakita namin ang isang craftsman na gumagawa ng gawa mula sa tradisyonal na kawayan na may halong 3D design. Tradisyonal at makabago. Yan ang istilong Pilipino, may pagmamalaki, niyang sabi. Pabalik, malalim ang iniisip. Ipinakmamalaki rin ang Alemanya ang kasaysayan, sabi ni Tobias. Pero ikinukulong lang natin sa Amga Museo, duktong ni Katarina. Dinadala ang Pilipinas ang kasaysayan sa kasalukuyan, buot ni Lucas. Huling gabi, pumunta kami sa isang lugar sa Makati na sikat sa makabataan. Pagdating doon, nagulat kami. Ang kultura ng Hapon, Korea, at kanluran ay makakahalo. Kumain kami sa isang restoran na ang may-ari ay isang Vietnamese na matatas magsalita ang Tagalog. 10 taon na ako sa Pilipinas, ito na ang bayan ko. Mainit akong tinanggap ang Pilipino. Pagkatapos kumain, naglakad-lakad kami. May Japanese ramen shop, Korean fried chicken restaurant, Italian restaurant. Pumasok kami sa isang coffee shop. Ang may-ari ay isang Dutch at ang asawa niya ay Pilipina. Nakakilala kami sa Amsterdam, nagpakasal at lumipat dito. Hindi ako nagsisisi. Ang enerhiya at oportunidad sa Pilipinas ay napakarami. Masyadong tahimik na ang Europa. Ang Pilipinas ay nagbabago at lumalago araw-araw. Sa isang malapit na plaza, iba't ibang lahi ang nagsasayawan. Nga Pilipino, Hapon, Koreano, at iba pang taga-Timog Silangang Asya ay sumasayaw ng K-pop. Ito ang tunay na ASEAN community, puri ni Tobias. Pabalik sa hotel, sinabi ni Juan ang kanyang huling salita. Hindi perpekto ang Pilipinas. Marami ring problema. Pero laging sinusubukang umunlad. Laging umuunlad. Ito ang lakas ng Pilipinas. Bukas, kailangan na naming bumalik. Pero ang Pilipinas ay pumasok na sa aking puso. Huling umaga habang nag-impake, litong-lito kaming lahat. Isang linggo na ang nakalipas, puntong hininga ni Elena. Sa bus papuntang airport, sinimulan naming buuin ang aming paglalakbay. Ano ang pinaka nakakagulat? Tanong ko. Lahat, sabi ni Tobias. Mula sa wallet. Lahat ay lampas sa inaasahan, sabi ni Katarina. Ipagdating sa Naya, may sumalubong sa amin na ikinagulat namin, sina Javier at Isabel mula sa UP at si Miguel mula sa Pisay,
Dumating talaga kayo, humanga si Katarina. Siem, aalis na ang nga kaibigan namin, ngiti ni Javier. Nagbigay si Isabel ing maliliit na regalo mga kwintas na sampagwita. Good luck. Si Miguel naman ay nagbigay ing sulat na nakasulat sa Aleman. Pagbalik niyo sa Alemanya, keep in touch ha. Siyempre, seryoso kong sagot. Ginamit namin ang huling oras sa isang coffee shop sa airport. Sa totoo lang, nung una, minamaliit namin ang Pilipinas. Pag-amin ko. Alam namin, ngiti ni Javier. Bihira makilala, mga dayuhan ang Pilipinas sa ganitong anggulo. Pero ngayon, iba na. Sabi ni Tobias. Naintindihan ko na kung bakit ang Pilipinas ay isang bansang may mataas na potensyal. Makahulugang nagsalita si Isabel, hindi lang sa teknolohiya o ekonomiya, ang saloobin nga tao ang lumilika ng isang maunlad na bansa. O, tanggo ni Katarina, ang diwa ang paghamon nga Pilipino, ang kanilang kabutihang loob at pag-asa sa hinaharap. Oras na para sumakay. Nagyakapan kami at nangakong magpapatuloy ang aming ugnayan. Pagpasok sa departure area, lumingon ako. Kumakaway pa rin sila. Habang nakihintay sa eroplano, huli kaming nag-usap. Nakbago ba talaga tayo? Tanong ni Tobias. Nakbago, may kumpiyansa kong sagot. Ang tayo isang linggo na ang nakalipas at ang tayo ngayon ay magkaibang tao na. Oh, sang-ayon ni Elena. Dati, gusto kong maging pinakamahusay. Ngayon, alam ko na kung bakit kailangang maging pinakamahusay, malalim na sabi ni Lucas. Itinuro sa atin ang Pilipinas ang pagpapakumbaba, ang pagkakaroon ng passion at ang halaga ng paglago ng sama-sama. Tumunog na ang boarding call. Pag-akyat sa eroplano, ang nga alaalang buong linggo ay bumalik sa aking isipan. Ang janitor sa Naya, ang BGC sa gabi, ang debat sa mga estudyante ang ang teknolohiya ang hinaharap sa Clark, ang ga estudyanteng puno ang pasyon sa Pisay, ang ganda ang lumang simbahan, ang ga startup na humahamon, ang Maynila kung saan magkasama ang nakaraan at hinaharap. Mamimiss ko ang Pilipinas, bulong ko. Mamimiss lang, ngiti ni Tobias. O kailangan neting maging tulad ang Pilipino? Siyempre, sabay-sabay, naming sabi, lumipad na ang eroplano. Ang lupain ng Pilipinas na nakikita mula sa bintana ay unti-unting lumiliit. Hindi ito pamamaalam, kundi isang bagong simula. Pagbalik sa Alemanya, mamumuhay kami sa isang nabagong paraan, mas mapagkumbaba, mas may passion, may mas malalaking pangarap. Ang pinakadakilang regalong ibinigay sa amin ang Pilipinas ay isang bagong pananaw, isang pananaw sa mundo, isang salubin sa hinaharap at ang kahulugan ang paglago ng sama-sama. Salamat Pilipinas, pasasalamat ko sa aking puso. Sana balang araw makita tayong muli sa araw na kami ay lumago na